good morning, Soc Sergeant. Meron po tayo ngayong interview sa DXDX. I'm so very excited na makausap yung ating anchor sa loob. Tara, samahan niyo ako. Snipery! Mga karonda, kumusta? Ano ang ating mga kalagayan ngayon sa iba't ibang bahagi ng Region 12, especially po sa General Santos City? Isa sa mga sektor na kung saan ay walang masyadong oportunidad para sa kanila. Oportunidad na dapat ay pantay-pantay, na walang kinikilingan at walang pinipili. Dahil pareho po tayo, mamamayan ng Pilipinas. May karapatan magdesisyon sa sarili natin. May karapatan magdesisyon kung ano ang nararapat para sa ating sektor. At nariyan ang issue pagsulong ng right to self-determination. Kumbaga, itong right to self-determination, meron tayong karapatan ng mga tribo, katutubo, moro, o anumang sektor mo na may kakayahan kang etong panguluhan ang ibuhang sektor, especially sa mga lumang moro. Mga ganina nga, right to self-determination. Hindi dapat siya ma-discriminate. Kaya kung unsa ang kakayahan ng iba ay kakayahan din po namin na mga moro at lumang. Kaya naman, ang ating bisita po ngayon ay isa sa mga palaban at ipapakilala na rin po niya mamaya ang kanyang sarili. At maraming mga napanalunan na etong tao ito. Sarangani Province, mamamayan ng Region 12. Papakilala po natin mula po sa sektor na kung saan parating nadi-discriminate, ngunit lumalaban ang sektor ng lumad sa katauhan po ni Mr. Renny Boy Takiyawan. Magandang umaga at kumusta ka, Renny Boy? Magandang umaga po. Okay lang po kami. Ayan, welcome po dito sa programa Boses ni Juan. Kasama mo ako, si Ani Makalintal. Si Renny Boy ay isang lumad. At saang tribo kayo, Renny Boy? Ako po si Renny Boy Takiyawan mula sa Malumon sa Cagayan Province. Galing po sa Barangay Upper Lumaman. At ang tribo ko po ay Pure Blooded Tagatawon. Okay. Renny Boy, dahil isa kang lumad, kanina ay isa sa mga nagiging problema ngayon ay hindi nabibigyan ng oportunidad ang mga lumad, especially doon sa usapin ng pamumuno ng kanilang tribo or hindi nakikita yung mga kung lumad ka, hindi ka pwede mamuno sa ating bansa. Halimbawa, no? Padako na lang nato ang langkubon nga discussion. Dili ka pwede mamuno tungod kay usa ka natibo, dili lamang sa lumad, kung dili pareha pud sa amo sa moro. Unsa ang imuhang tan-aw ini? Nganong adunay ingon ani nga nagakahitabo tali sa sektor sa lumad moro nga itandi nimo sa moro o lumad nga etong mga leader? Well, kung isgutan nato ang pagdumala sa dili lang sa atong komunidad, kundi sa tibok Pilipinas, nga aduna pagyapon diskriminasyon pagabot sa potential leadership sa Yes. mga kaigsunan ng mga politiko. Pero sa akong tanaw, adunay mga pipila ka mga nakita na ako dito na unda sa unang panahon giredi na ta kay kami sa tribo namo aduna pud may sistema sa among governance. Yeah. Aduna mi sarili nga sistema sa among justice. Aduna pud mi kaugalingon kung unsa namo pagdumala ang tribo, no? So siguro naalang tay ulahi lang ta sa edukar tungod kay ang amuang base among example experience sa among lugar dugay kayo din naka-adapt o nakatuon, no? Nakasulod og eskwelahan tungod kay adunay kalayon ang among eskwelahan, adunay distansya. So kung magbutang og standard ang ato ang COMELEC nga ang pwede lang modagan is kani nga edad,
murag dili ta qualified pagabot sa ilang standard, no. So mo nang kami karon sa tribo naningkamot nga mamahimo may inspirasyon sa uban namong mga kaigsunan, dili lang sa tribo pati mga IPs, mga moros nga mamahimong adunay equal representation sa ato ang panggobyerno. Anyway, ikaduha nga kani nga pangutana, sa isgutan ng right to self-determination, kaganihan na-discuss ko na sulti nimo nga naamoy kalahian no nga pagdumala sa inyong tribo. Base kini sa pagdumala ba ninyo kay naamoy kalahian kaya no? Base ba kini sa kultura o pagtuon ng lumad ang kani nga kalahian, Rene Boy? Ang kalahinan sa ang mga pagdumala sa among tribo, doon na kami ginatawag na example sa among justice system. Yeah. Nami mga legal counsel sa among tribo na dili na namo pwede dalon sa barangay, Okay. dili na namo pwede dalon sa police station, ang among mga linsakpan. Okay, sa among level sa tribo, ano na kami peace negotiation. Nga among gina-exercise, anong dili mo dako ang problema. And we are the peace-loving people in Yes. our community. Dili ta gusto samok, dili ta gusto gubot, gusto nato peaceful at kanunay ang atong komunidad kay sa among komunidad, sa among tribo. Walay away-away nga madungog nimo, walay threat tungod kay gi-consider namo ang community is one family. So gusto ko namo na ma-replicate sa uban ng mga politiko na kanunay nilang ginawit niya sa among tribal justice system. Na pag naay makasala sa among kauban nga tribo, dili namo dayon sa tawag na wala na mo dayon gina-diretso sa gina-refer sa police station. Kung kay kung moadto ta dito sa kanang nga bahin, mas dako na noon ang problema, us magdagdag pa ta ang problema sa mga kapulisan nato sa ato ang barangay local government units. So if in like sa ato ang IPS or indigenous political structure, natay mga legal counsel sa mga tribo nga pwede mo settle sa ato ang mga problema. Mahunang pamaagi nato sa among tribo na pwede nato ipadayon. Yan. But pasabot ba nga karola, kani bang ang ilahang pamaagi sa pagresolba sa problema, community dapat ang mag-decide, ang appeal, ang community mag-decide sa maong problema nga dapat isgutan nito, dili na dapat mo abot pa sa kini nga ahensya, which is kaya raman unta nga resolbahon sa kini nga buan, kini nga level, no? Makita mo po nato sa dugway sa atong sistema gud ug katilingban kani ba nga tungod kay managlahi ang pagtuo kultura sa mga katawhan sa Pilipinas, especially diri sa Mindanao, kay more on lumad and moro ang practices ng ubang mga probinsya sa ilang kultura na-adapt na po ni sa ubang mga mga community, no? Nga dili siya, which is dili siya lumad community. Pero sa kaninga kahimtang, unsa ang mga kini nga tan-aw nimo nga tawag ani kini dili makita ba? Kani nganong dili kini makita ng national kumbaga kaning katilingban nga adunay ingon ani ka maayo nga pagtumala or pamaagi ang tribo sa pagresolba sa iyahang problema sa community, ekonomiya o uban pa nga mga kini nga ang sa nagakaitabo sa komunidad. Kasi tan-aw nimo nganong dili ni ma-recognize nga nganong hangtod karon nga kanang padayon ba nga gina-discriminate ang kakayan sa lumad ug moro. Tan-aw ba nimo kini naaban ni siya kaning kabahinan sa diskutan ng politika? Para sa ako, in my own views, murag kinahanglan pagyud nato pakusgon o i-strengthen ang tanungon sa tribo. Yes. Is kung to really replicate, masabta nilang maayo ba nga this is our rights. Diha silang mudagan nga mo ni ang atong mga katungod. Yes. Mabalan nato kung sa atong mga katungod. Kay kung mabalan mo nato kung saan atong katungod, kaya nato depensa natong sarili. Correct. No? Kaya nato i-protektahan ang atong komunidad, ang atong mga constituent. So kung mabalaan na nato atong sarili, aduna na mga strong, no, na pagsabot sa ato ang aduna na lalong na ginaadman sa pagsabot sa ato ang balaod sa tribo or kaning IPRA, mas nindot nga mo
tawagan mas masabtan nila maayo na dapat na equal representation kung Yes. pagkabot sa legislative body Yeah. ng atong mga kaigsunan nga tribo para madala po nila ang mga concern nila dito, no? Kay dili mo din na marisol ba, like for example, issues of education, health and nutrition, child labor, kung tanan pa ng mga issue nga na dito, dili makayag resolve lang sa ato ang tribo. Kung Yes. dili magtinabangay ang ato ang panggobyerno. Kiniisip ko sa kalumad, ako proud ba ko nga moro ko. I think ang uban ng mga kuan ng mga tao no nga usahay na apay kabalaka o kaulaw nga magpaila sila as a moro or lumad tungod sa issue ng discrimination. Renboy, every time na kanang muadto ka sa ubang mga community ug lugar, then maka sinati ka og kining forma sa discrimination. Especially dito sa hisgutan ng kakayahan, sa iyahang kultura, sa unsa man ang aspeto ng kinabuhi ng lumad, unsa imong bation o ginabati every time nga kanang makadungog ka o makita nimo adunay forma sa pag-discriminate sa mga sektor sa mga lumad. Isip ko sa kalumad. Una, ma-feel mo na masakitan ka. Yes. Dili mahilo ka na to na usahay na natay masakitan. Oo. Na Feeling. isa kung ingon ta nga wala lang sa mo. Yeah. Ano lang kanang go with the flow lang. Pero Mm. deep inside nasakitan ta. No, pero kanunay na mo ginasulti na if you know the law of the tribe, or like for example ang IPRA, o kanang kabalo ka mo antigo ka mo depensa sa imong mga kaugalingon, you can defend the tribe, no? Pag may ginaigon ko sa una na kung kaya nimo depensahan imong kaugalingon, pinaagi sa imong pagsabot sa imong pagila sa balaod sa tribo, kaya nimo depensahan ang imong komunidad kung imong Yes. mga tribo. Yes. So, dugang ana Renny Boy, isip lumad, dugay na magini ang pakibiso ng katawhang lumad, no? Kung dili lang sa lumad kung dili moro. Ang kaning pakibiso nga kung sa diin kabahin magud kini sa ilang kultura, ekonomiya o pagtuo. Unsa imong posisyon karon sa padayon na pakikbiso, pakigbangi ng lumad sektor diya sa isgutan ng ancestral domain? Murag lalom na kaayo siya, no? Pero ganahan ko sa ato ang hisgutanan ng ancestral domain. Una, ang ako ang stand dira is we need to educate the educator. Murag termina mo ginayon sa akong mga panimalay o mga kauban, we need to educate the educator. Why? Kasi kabalo kita na tuwa ng teritoryo, Yes. anong kinahanglan naman nato na ipamaligya? Yes. No? Because kung ato ang ibaligya ang ato ang ancestral domain, kung sa pang itawag mo nato nga yutang kabilin. Yes. At after pila ka generasyon ang moabot, ang atong mga anak, ang atong mga apo, mga anak, ang ato ang yutang kabilin, mahimo na lang yutang nakabilin. Okay, na lang tayo tag 20 po, 30, tungkol kay wala na kaayo tayo ma-own ba? Then what is your identity? Parang hinay-hinay kawala ang imong identity through this ancestral domain. Tungkol kay kani there's masulti na mo na walay lugar nga sama ka anindot sa among Pinoyanan. Correct. Bisag asa ka mo adto, bisag asa ka nga kalibutan nga lugar mo adto, mubalik gyapon ka sa imong lugar. That's why ako daghang opportunity sa gawas pero mas gipili nako nga magserbisyo sa akong komunidad kay mas kinahanglan ko sa akong katribo sa mga katawhan nga naa sa akong munisipyo. Kini, dugang ni, pwede po di mo dili tubagon o pwede po di mo tubagon. Tawago na lang dito kagawad, no? Kay kagawad naman dito kuhon. Kagawad, kini nga, sa kadaghanang mga, kini na challenge ko tungkol kay, sa kadaghanan ng himong guest sa ako ang programang Boses ni Juan, nga kani nga mga from national going to local na mga aspirant candidate, no? Kini nga kuan, kumbaga, kini nga pangutana, related kini sa ako ang experience as a human rights advocate. Sa sulod sa 5 years na
sige may uglakaw ng Malapatan, Glan, Malungon, sa tibuok halos part ng Sarangani. Kanunay gyud nga naa sa record namo sa human rights nga dihado sa usapin ng karapatan ang mga lumad. Every adunay mo tawag sa amua, kanunay gyud ang adunay paglapas sa tawhanong katungod. Kini tungod kay grabe ang pagtamay-tamay sa katawhang lumad. Dili lamang kay Moro, unsa imong posisyon karon kumaga pwedeng mamahimong alternatibo, dili sa alternatibo kundi panawagan nimo sa kaning nagakahitabo karon, especially sa katong mga gihikawan o katungod nga mabuhi sa ilang komunidad, which is daghan kayong mga lumad na displaced. Tama? Daghan kayong mga lumad na displaced nga kung sa diin ang ilang mga lugar gipangbiyaan nila kay kanang adunay mga hulga sa ilang kinabuhi tungod sa mga dagkong kumpanya nga nagasulod sa ilang komunidad nga kung gusto kaukawon ang ilang komunidad o ilang yutang kabilin. Unsa imong posisyon ani kagawad? Well, daghang kay salamat. Nindot nga diskutanan ng kanang parang human rights stand na to. Nindot nga makauban nato, ato apod ning if ever na nato dira. We will collaborate sa ato ang National Commission of Indigenous Peoples na pwede nilang mubayin diya sa ano problema para mamahimong maka-counterpart po sila, maka-contribute sila sa solusyon. Kung kay dili lang po naman nila experiencean, kung nakita po na aktualan nato nga adunay mga activity na pagpangilog og yuta, Yes. pagpahawa sa katungod, no? Sa mga tag-iya mismo sa yuta na since time immemorial na sila dira. So siguro sa ako ang stand is maghimo gyud tag mga dialogo, no? Maghimo ta og kaning dialogue para mabalaan nato kung unsa ug ngano o muduol po tag mga legal council nato sa National Commission of Indigenous Peoples kung para matabangan nato ang kaning ug masolusyonan niya ang atong mga problema Yes. ginaton. Yes. Ana, mga karonda, isang masarap na kwentuhan ngayon mga karonda, na kung saan ay for the first time talaga na nagkaroon tayo ng isang katutubo na sector dito sa ating programa, which is ito po ay hindi po ito napapag-usapan usually sa mga ganitong etong level, which is isang napakalaking issue ito na dapat matugunan at makita ng taong bayan at ng iba pang mga mga leaders na kung saan magiging itong kalakasan nila para magpursige sila na lumaban at magkaroon ng posisyon sa gobyerno para makita at marinig ang kanilang boses. At ito, Rene Boy, isa sa mga tanong ko sa iyo, etong bilang isang lumad, ano ang mga tawag dito? Ano ang mga maliban sa discrimination, maliban doon sa usapin ng mga issue na ipinaglalaban ng grupo mo o ikaw mismo sa itong o komunidad mo bilang lumad, ano pa ba bago ito, ano ang naging karanasan mo at ano ang mga kumbaga nasalihan mo ng mga grupo na kung bakit ganito ka, kumbaga ka intellectual, ka etong tawag dito, kini ba kahapsay mo istorya, kay usually makita man gud nato nga kanang dili ana ang kaning confident bitaw ng lumad every time nga kanang mag-istorya about sa issue ng lumad kay naa si kabalaka o kaulaw, no, which is si kagawad Rene Boy kanang naagisay makita nga kanang murag na pursige na push nga lumaban ka, no, unsaan mo mga kaagi, unsay mo mga kasinatian kini nga sa imong kinabuhi isip ko sa lumad? Siguro sa ako, na-experience na mo sa among tribo. Kauban na mo ang sa among journey ang among mga pamilya o mga tao na nagpaluyo, no, na nahimo na mong inspirasyon sa mga pakibisog
una sa among pakigbiso na mahimong equal ang pagdagad sa tribo labi na sa education. Tungod kay kami sa unang panahon, that was 1998 sa among komunidad, mubaklay pa mig pila ka kilometro bago makaabot sa among lugar, sa among eskwelahan. Then sa 30 mi nga mag-eskwelahan, murag naarami sa tulo ang makaadto nga high school. Then sa tulo nga na or sa lima nga na, aduna lay duha or isa nga makaadto og kolehiyo. Yes. So which is mo nang ginakuhaan na mo bugot, wala mi laing gimahayan na tungod kay gihimo na mo ng challenge sa mga kinabuhi bilang isa ka tribo na kung dili ta maning kamot, walay laing maning kamot para sa ato kung dili kita lang na tribo. Yes. So gisugdan na mo, nakahuman mi pag-eskwela o nag volunteer mi for 2 to 3 years sa mga komunidad. Nagtudlo mi nag-open mi og school kauban ang mga uncle sa isa ka lugar nga butangan og eskwelahan. Tungod kay dili na mo gusto ma-experiencean sa mga kabataan sa tribo ang among na-experiencean. Nga mag-apply pag pila ka oras para lang makaabot sa eskwelahan. No? So karon gusto na mo na may mo siyang breakthrough na kada sityo or kada naay komunidad, matribo man o dili, butangan nato og daycare center, butangan nato og eskwelahan para ang tanan ng mga bata maka-eskwela o magkaroon sila o butang nila sa ilang una-una ba adunay paglaom kung kitang tanan maka-eskwela. No? Kay ang uban tinuod na ay bill nga gibaba na no to early marriage. Pero unsa karon ang oportunidad na atong pwedeng i-offer sa atong mga kabatanunan? Correct. Kasi kung wala, muadto lang gyapon sila og video. Yes. No? Magadto lang gyapon sila og trabaho, maka-income sila tag 200 kada adlaw. So kami mas dako paghihapon ang natabang sa early marriage na giba ng early marriage kay tungod kay bukan na pud ang among advokasya. Kay sa unang panahon, ang among mga kaigsuonan 13, 14, 15 ginabuyan na. Yes. So kami Correct. nag-meet Kumbaga, isa sa mga kultura nga gina-practice dati pa. So kami na mga magbarkada, magpinsan, ginalingkuran na mo, no? Ikaw na mo, paano ito makakontribute ani nga problema? Yes. Ikaw na mo, kung ikaw mag-binyo og 13, katawaan ka na mo. Yes. Tungod kay, ang atong advokasya is para hinay-hinayon na to, Yes. paila sa ilahan na hinahanglan makaihuman sa eskwela, makatrabaho sa bago magsulod og pagbinyo. No, tungod kay, ang pagbinyo, dili man ang lalim. Dili man na singan nga, sinina lang pagkuman, subuko, kung ano mong suot, ubuon nimo. So dito nagkahimo may hugot sa among kinabuhi sa among mga gagaw nga magminyo ta, mag-eskwela ta, magtrabaho ug magminyo ta 28. So we walk the talk. We walk the talk. Tungod kay sa among community, mag-edad ka lang og 19 or 20, katawaan ka na, inon ka lang tigulang. Pero among gi-break na siya. Na pinaagi, wala na mong giyaw-yawan ang mga bata. Ayaw mong minyo. Useless mo na. You are campaigning na mo isulong nimo nga murag kawayan na nimo ang mga tao. Dili nga na ang pamagi. Kinahanglan pagyapon ta mo agi og diplomasya. No? Nga makita nila sa imo nga si Kuya Ray ni Boy gani. Si Kuya gani wala gani nag-video og sayo, no? Bisag nakatrabaho na, wala pagyapon sa nag-video, no? So, di kana nga pamaagi, isa ka nga pwedeng panaminan sa imong mga kabataan sa imong komunidad. Then we change little by little. Dili na to mabago ni tanan dayon-dayon. No? We need to influence one at a time. Kasi yung isang tao na in-influence mo, mag-i-influence din niya ng isa hangtod nga mahimo na dito ang ato ang komunidad. Para sa kanang in connection dito sa kanang sa yung magminyo ang kaniang mga kapatanunan. Kumbaga, kinahanglan yun siya, balik hapon sa eskwela ng edukasyon. Kasi nga, ito lang nasanayan nila na kultura, which is, ito ngayon ang dapat na makorek. Na, kumbaga, ito ang dapat na makorek na kung saan ay dapat hindi tayo mag-focus sa ganitong kultura. Na kung saan, mas tayo ay lalong ay itong nadadapa sa kahirapan at nadidiscriminate sa sarili nating lugar. So, ang kailangan talaga din doon talaga kagawad is yung kailangan mo talaga ng edukasyon na may isang committee or may isang etong team na nakababa sa komunidad na magpapaintindi na malaki ang papel natin bilang isang kabataang lumad para sa pagpantay ng ating lipunan, pagpantay ng kasaysayan ng ating tribo at ng buong bansang Pilipinas. Dahil lahat ng mga sektor, lumad at moro, ay bahagi ng sektor na
bahagi ng sektor ng ating lipunan, which is kasama tayo sa pinapantay nating kasaysayan ng ating lipunan. Yan. So, which is, etong sinasabi nating dapat hindi ka na mag-educate, dapat hindi mo lang ituro sa kanila na hindi mag-asawa ng maaga, hindi mag-asawa ng 3 o 2 o 4, which is, eto po ay kailangan natin sirain itong paniniwalang ito. Hindi ibig sabihin na sisirain natin ang kultura o binabasas natin ang itong kultura ng lugar, kundi kailangan natin ipaintindi sa kanila yung sinasabi mong diplomasya na kung saan ay kailangan talaga natin na ipakita na tayong lumad, kaya nating manindigan sa ating sariling komunidad. No? Which is, ang edukasyon pa rin tayo doon magbabase dahil kung ipaglalaban natin yan doon sa konseho, pero kung walang bababa doon sa community, ilan lang naman ang mga bahay na may access sa internet? Ilan lang naman ang mga bahay sa 10 bahay na ito na mga lumad, 1-2 lang sa kanila ay may TV, may radio, may cellphone, kung may cellphone man, pero hindi lahat, no? So, which is, ang pinaka-importante talaga, bumaba ka doon sa komunidad, dalhin mo yung mga pinapanday mong programa o mga batas, ipaintindi mo sa kanila para sila din ay susunod. Ito ang karapat-dapat na pwede natin gawin para sa ating tribo. Anyway, medyo naano tayo doon ha. Anyway, Karonda o Kagawad Renny Boy, bago ka, eto, katulad ng sinabi ko kanina, sino ka at ano ang papel mo, ano ang mga organisasyon na, kumbaga, before, ano ang mga naging karanasan mo sa ipinaglaban mo? Dahil balita ko, may isa kang isang champion ng Bayani Awardee. yes, paki-introduce nga, Kagawad Renny Boy. TK. Ako po ay isang miyembro ng isang volunteer sa Tuklas Katutubo. Ang Tuklas Katutubo ay national organization, it's a group of indigenous peoples nationwide. Ito ay samahan ng mga youth or champion ng mga tribo, no, na sa buong bansa, na may advokasya na on environment, ancestral domain protection, community-based IP tourism, IP education, and livelihood. So sa aming karanasan ay nabigyan tayo ng mga special citation sa national level o kung tawagin natin 10 accomplished youth organization in the Philippines. Tayo 16 na sinampion natin yung pag-create ng pag-establish ng paaralan na without the hard structure, ginawa natin yung makeshift sa tulong ng mga kababayan natin sa komunidad. Through bayanihan, nagkakaroon tayo ng paaralan at kaya tayo nagkaroon ng special award dun sa Senate. No? At kamakailan, pero yan po ay collaborative effort kasama. Hindi ko po makakaya yan kung wala ang aking mga kasama na from national and community volunteers. Sila po talaga ang isa sa mga nag-push at especially yung mga tribal leaders natin sa community. Kasi tayo ay isang instrumento lamang na nagdadala ng isang pakilala na napakalaga ng edukasyon. Dahil ang edukasyon lamang ang isang malakas na sandata upang labanan ng kahirapan. So, lagi naming sinasabi yan sa kanila at gusto naming i-embrace nila ang kanyang magandang proyekto. Gusto naming sila ang mag-embrace niya at sila ang mag-own, hindi kami. May hindi namin pwedeng sabihin na dahil sa amin na natayo ang paaralan na yan, dahil sa amin nabigyan ng ganito ganyan. Ayaw namin ng ganyan. Parang na-demoralize na namin ang ownership ng mga tao sa komunidad. So yung ginawa namin, ang grupo namin, ang sense of ownership is nasa community, hindi sa amin. Yes. Dahil pagdating ng sustainability, hindi sa amin, nasa community. No? So binibigyan natin yan ng papugay ang lahat ng mga volunteer, lahat ng mga tribal leaders na tumulong doon sa paggawa ng paaralan. At pagsama-sama, meron tayong ginagawang regular Municipal Indigenous Leader Summit. That was 2000, ginawa natin, that was 2011 and 12 sa munisipyo, sa bayan ng munisipyo. Kasi gusto natin ma-replicate ito into other municipalities, into other barangays. Na mayroong mga kabataang tribo na kumikilos, na hindi naghihintay
mga kung sino-sino ang tumulong. No, dahil sinabi namin sa kasama ng aming grupo na ang solusyon ay hindi natin nakikita sa labas. Yes. Ang solusyon ng ating problema ay nasa loob mismo ng ating komunidad. Correct. Hindi na natin hintayin kung sino-sinong tao na tutulong sa atin dito. Hayaan na natin na tumulong sila sa atin basta ipakita natin na sinumulan natin ang pagpanday at pagreforma ng ating problema. At sinumulan natin ang solusyon kung paano natin matugunan ang mga problema sa ating komunidad. Yan. Kagawad, itong mga achievement mo or itong mga isang napakalaking kumbaga nangyari sa buhay mo dahil dito sa pagsusulong mo ng mga programa para sa mga komunidad ng Lumad. Ano ang naramdaman mo nung na-recognize itong isang napakalaking kumbaga itong kakayahan na inambag ng iba't ibang miyembro ng Lumad doon mismo sa kanyang komunidad? Napakasaya ko nung panahon na yun dahil naipakita namin sa aming mga kasama ang kagalingan Yes. at kabayanihan ng mga tao na sinabi namin na ito ay sana magandang pagbasihan ng ibang mga katutubo sa mga lugar o kahit saan komunidad dito sa ating bansa na mayroong best practice na ginagawa ang ganitong tribo na pwedeng i-replicate dun sa mga other areas, dun sa mga other indigenous communities. No, at nais kong pasalamatan yun sa ating mga kasama na hindi natin mararating ang isang parangal na yun kung hindi tayo nagkakasa. Yan. Anyway, ano-ano pa ba ang naging karanasan mo sa maliban dito, Kagawad Ernie Boy? Ano pa ba ang mga naging achievement mo bilang leader ng Lumad sa iyong komunidad? Marami tayong mga special citation at dun siguro sa mga ginagawa ay ginagawa natin ngayon after kasi na volunteer, nag-focus kasi ako sa group talaga, sa Tuklas Katutubo. Hindi lang dun sa award. Kasi yung award, dumarating lang po sa Yes. kasi kung magtatrabaho tayo para sa award, mapipressure tayo. Yes. Kung magtatrabaho lang tayo para sa isang citation, para sa isang special award, mapipressure tayo at hindi natin ma-reach, hindi natin ma-met yung goal natin. So, yung mga ginagawa namin sa Tuklas Katutubo ay maliban sa pagkakandak ng regular summit, meron tayong municipal, meron tayong national summit. Tinawag namin, it's the celebration of IP champions nationwide. Ito ay national summit na pinamumunuan ng ating Tuklas Katutubo National. No? So kasama tayo doon sa pag-organize ng 4th, 5th National Summit. So ngayong 6th summit na darating supposedly kung hindi ng pandemya ay gagawin dapat sa Davao. So yung mga ibang ginagawa natin, kamakailan ay isa tayong chairman ng Sarangani Coffee Council sa buong Sarangani na kung saan gusto nating tugunan at mabigyan pansin ng ating mga magsasaka na magkakape, no? Maraming kape sa Sarangani. So gusto natin na itaas ang mga moral ng mga magsasaka. Hindi lang sa kape, kundi sa lahat ng mga crops. Ayan mga kanana, magbabalik pa po ang ating programa Boses ni Juan dito sa RPN. At siyempre kasama niyo pa rin sa karoon ng aling hanggang 11 po tayo ng AM. At kasama pa rin si Kagawad Ernie Boy Takyawan. Kagawad, eto nagbabalik tayo sa ating programa. Bago ako pupunta doon sa tawag dito, panghuling tanong ko sa iyo, bilang isang Lumad, ano ang mga naging karanasan mo na hindi mo makakalimutan na kung saan dala-dala mo ngayon at ito ang nagiging inspirasyon mo para i-push pa ang mga gusto mong abutin para sa sarili mong komunidad at sa sektor ng Lumad? Maraming salamat. Siguro isa sa mga gusto namin isulong. Mula noon hanggang ngayon, sinusulong namin almost 9 to 10 years na namin sinusulong ito. Itong pagsulong sa karapatan ng bawat tribo na magkakaroon ng isang holiday or special non-working holiday, regular
special non-working holiday sa tribo sa buong bansa, no? Or meron man tayong local holidays dito sa Jensen na Blaan Days, pero masaya din tayo dahil tinulungan ng LGU ang Blaan na ma-recognize dito sa City of Jensen. Pero ang gusto ng Tuklas Katutubo ay buong bansa ang mag-celebrate ng One Day IP Day. Dahil buong bansa naman talaga ang tribo. Nasa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito ay parang it's a celebration. Hindi ito typical lang na holiday. Ito ay pagkilala sa kabayanihan ng ating mga ninunong noong unang panahon kung bakit tayo ngayon nandito. No? It's the celebration of history and the heroism of our ancestors, no, noong unang panahon. So ngayon, laking pasalamat natin dahil tinulungan tayo at isa sa mga sa committee si Senator Amy Marcos na siyang tumulong kasama ang aming National President ng Tuklas Katutubo, si Dato Pamuliman Sibog na tumatakbo din ngayon ng Municipal Councilor sa Kidapawan. So isa po siya sa mga nag-push talaga na mabigyan pansin ng ating tribo sa pamamagitan ng pag-celebrate natin sa non-working holiday, sa Indigenous Peoples Day non-working holiday. Ayan. Rene Boy, eto na, dito na tayo. At magdaman lang sa aking tanong. Rene Boy, ikaw ba ay tatakbo sa posisyon sa gobyerno ngayong darating na election May 2020? Actually po, nag-file na ako noong October 8, so kaya tatakbo talaga ako. Ano ang tatakbuhan mo sa posisyon sa gobyerno? Isang municipal councilor sa bayan ng Malumor, Independent Party. Ayan. Kagawad Rene Boy, bilang isang municipal councilor, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makaupo sa posisyon na yan, ano ang mga agenda, plano, or programa mo na gusto mong ipagpatuloy at dadalhin mo sa mga nakaraang naging karanasan mo sa paglaban mo doon sa komunidad at karapatan ng mga lumay? Maraming salamat. Una, gusto kong mabigyan ng pantay ang serbisyo ng ating mga tribo, no, sa ating bayan. At maging representasyon din ako ng mga kabataang tribo, bilang tribo, pati mga non-tribe. No? Dahil Malungon ay mayroong Blaan, Tagakaulo, Ilonggo at Cebuano. Mayroon silang representation doon sa Sangguniang Bayan na madinig din ang kanilang mga hinaing. No? Dahil hindi man natin sabihin na hindi sila napapansin, mas maganda pa rin na mayroon silang pagsabihan na ito ang gusto namin, Kuya Rene Boy, na magandang ito ang gusto namin na magiging gawin sa amin. No? Mas maganda kasi na sila mismo ang maka-identify kung ano ang intervention na gagawin natin sa kanila. No? Dahil nga, marami tayong programa pero hindi naman lahat ang plus sa kanilang mga pangangailangan. Pangalawa, at mabigyan natin ng importansya at mabigyan natin ng importansya ang ating mga magsasaka, no? Hindi lang sa kape, hindi lang sa niyog, sa lahat ng mga magsasaka, bigyan natin sila ng importansya, no? Mas palaliman pa natin, mabigyan natin sila ng mga technical supports, mga trainings, mga opportunities and benefits na pwede nilang ma-enjoy, no? Dahil kawawa ang ating mga magsasaka. Napakamahal ng input or yung mga fertilizers, pero napakamura lang ng output natin, yung mga presyo. No? Parang mahal nga ngayon ng abono, mahal nga ngayon ang presyo ng kopra, pero napakamahal naman ng abono. Mahal nga ang presyo ng mais, pero napakamahal ng abono. So ano ang gagawin natin? So yun, pag-uusapan natin pag nasa konseho na tayo. Kumbaga, etong tama mga karanaw, nagiging kawawa ang kalagayan ng ating mga etong kapatid ng mga magsasaka. Which is, ang magsasaka po na sektor ay meron ng Moro, Lumad, lahat na sektor nandun sa sektor ng Lumad. Ang isa sa mga problema kasi, lalo-lalo na sa mga probinsya ng Sarangani, may mga lugar dyan na totoo yan na napakamurang bili sa kanilang produkto. Pero halos buhay na nila ang kapalit bago man nila ma-produce itong produktong ito. At ilang araw pa ito nakatambay doon sa kanilang bahay bago nila maibaba, especially doon sa mga malalayong lugar.
o sa mga liblib na lugar sa mga sarangani na isasakay pa nila ng kabayo, isasakay pa nila ng iba pang mga moda ng transportation bago maabot doon. Pero ang balik nito sa kanila, kumbaga kulang yung pagod nila sa naging tawag kapalit, no, ng kanilang produkto. Ano ang sa usapin ng itong issue na ito dahil nakasalalay din dito ang ekonomiya at edukasyon ng mga kabataan. Marami sa mga kabataan ngayon na gusto mag-aral. Una, ang problema doon, hindi sila nakakapagtapos dahil doon sa usapin ng kahirapan. Wala silang sapat na pera o budget para ipang-tusto sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, ang usapin nitong tawag dito na kahirapan na kung saan ay karamihan sa mga magsasaka 3 to 6 months bago sila mag-harvest. Sa ilang buwan na yan, saan kumukuha ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Ano kaya sa palagay mo ang alternatibong solusyon o pwedeng maibigay pansamantala sa mga mamamayan na ito, especially doon sa mga rural community? Magandang usapin yan, no? So kung paano natin paaralin ang ating mga kabataan na desidido magpunta ng paaralan at yung mga estudyante na gusto magpursige ng pag-aaral sa kolehiyo. Siguro sa ating mga magsasaka, magandang pagtuunan din natin pansin na kailangan natin mag-create ng groups or yung association, no? Na para kasi ang ating gobyerno hindi nagbibigay yan ng programa sa individual. Nagbibigay yan sa isang kung may association ka or may cooperative. Correct. Magandang magkaisa, mag-unite ang mga farmers natin. No? Doon sa ating association or sa cooperative, magandang maglagay din doon ng programa ng educational assistance para sa mga anak ng mga magsasaka na pwede nilang pansamantalang pagkukunan ng budget para pangtusto sa kanilang pag-aaral. Like for example, dun sa kanilang weekly needs. Dahil ako, nag-aaral ako nung college days ko, nung high school days, kailangan masustain mo itong Monday to Friday at maglakad ka pa uwi ng Friday afternoon. So, magandang pag-usapan yan at sa mga magsasaka kung saan sila kukuha. No, siguro, isa sa mga pwede natin gawin pag nasa sangguniang bayan na tayo, kung paano natin yan ngayon pandahin at paano natin matugunan ng ganong klase na programa at paano natin matugunan ng ganong klase na problema na mabigyan natin ng dahan-dahan na solusyon. Dahil hindi naman natin pwedeng baguhin agad-agad ang ganong or masolusyonan kaagad ang ganong problema, kundi mayroon tayong tinatawag na piloting, no? So pagpala rin tayo, alam ko naman na mamait ang Panginoon pag tayo ay nabigyan ng pagkakataon ay pwede nating i-champion yung mga ganung bagay, no? Yes. I-champion natin ang lahat ng mga magsasaka ay nakapag-aral ng kanilang mga anak. Yan. Mga karona, kasi sa MSU, nakapag-aral ako sa MSU. Paramihan sa mga mag-aaral ng Mindanao State University, mga magsasaka ang kanilang mga magulang. So, marami din sa kanila, after 6 months, 3 months, may mga project ay hindi nakakabili agad dahil hindi pa, kumbaga, naging expression na lang ba na wala pa mga harvest, mauna mga nang huwa pag ikabayad o ikapalit ng mga project. No? So, etong alternatibo, dahil sinasabi nila, merong mga scholarship program ang gobyerno, which is from national going to local. Ngayon, itong programa na to, yung scholarship, hindi naman limit sa ating kaalaman. Nakaramihan na kung nakakapasok dito, maliban na lang doon sa mga ginaiwan nila doon sa luwag. Ang pangalawa nito, hindi ka pwede makapasok kung hindi sapat ang grado na ipe-present mo sa kanila. Which is, meron siyang parang dito, kumbaga, meron siyang rate, kumbaga, no? Hindi ka dapat makakapasok sa scholarship kung pasado lang ang grado mo. Pero pag 80, 85 to 90, pasok ka sa scholarship. Pero, gusto niya mag-aral. Ngayon, kumbaga para sa akin,
pasado naman siya, may talent naman siya, nag-aaral naman siya ng mabuti, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon? Pero bakit talagang may mga ganitong limitasyon ang scholarship program, which is gobyernong scholarship naman ito. Anong tingin mo dito? Anong posisyon mo dito, Kagawan? Sa akin, maganda yan na mabigyan din natin at matutukan pansin, no? Na baka pwede nating pagtuunan din, no? At yung mga kabataan natin na willing talaga na magpursige ng kanilang pag-aaral. Marami naman tayong mga universities, maraming mga colleges na tumatanggap ng 75 yung average ng ating kailangan nila. So kung hindi ko makalimutan yung ating local government units ng Malungon sa pamumuno ng aming Mayor Tessa Constantino, meron po kaming tinatawag doon ng Scholar ng Bayan, na kung saan lahat ng mga taga-Malungon na gustong mag-aaral ng kolehiyo ay meron silang educational assistance na meron, I don't know kung ilan na ngayon kasi sa panahon namin meron kaming 5,000 every semesters. So malaking tulong na yan sa amin mga estudyante. Iba-budget na namin yan ngayon sa i-divide yung 5,000 divide 5 months, no, or 6 months na operation namin sa school. So siguro depende po yan sa ating local government units na mga officials kung paano yan nila i-accommodate yung mga ganong bagay. Dahil sa amin, sa munisipyo, sa Malungon, ay hindi naman po ganon ang issue. Sa amin ay meron kaming, marami kaming mga scholarship program na pumasok. Merong CHED, merong Scholar ng Bayan, meron silang, pwede silang mag-entrance exam dito sa emisyon. At sa amin din, sa Tuklas Katutubo, nagre-recommend din kami nag-endorse din kami ng mga potential students ng mga IP dun sa University of Southeastern Philippines sa USEC Mintal. So lahat doon, ngayon nga, meron tayong mag-graduate ng 2 anthropologists sa bayan ng Malungon, ay yan po ay full scholar. Wala silang bayad sa school, wala silang bayad sa food, wala silang free ang food, free ang accommodation. So lahat free. Mayroon lang silang counterpart na 2,000. Yeah. So maganda yan na pwede natin yan i-explore mamaya pag tayo ay nandun na. Kasi sinimulan na natin at tatapusin natin ito hanggang lahat ng mga tribu natin, lahat ng mga non-IP na mga tribe natin makapag-aral talaga. Ayan. Anyway, mga karonda, talagang ang bilis ng oras, ano? Napakaganda ng discussion natin ito. Mga karonda, Kagawan Drilly Boy, anong posisyon mo sa gobyerno? Kasi nagiging kultura na natin ito at saka nagiging expression na lang din. Kahit mga 7 years old na mga bata ay nasasabi na ng kanila, nabibigkas na ng kanilang mga bunganga o dila na ilalabas na nila ito. Kasi parang nakikita ko, may experience tayo Pag naririnig ng isang bata ang jingle ng isang partido, tapos sasabihin ng isang bata habang naglalaro, iboto ni siya. Muingon po ang kuan, ay ikantahon sa kabata, imuingon ang kuan, iboto ni. Mutubag naman sa kabata, muingon dahil siya na, ni kuan na, corrupt na. Anong posisyon mo sa gobyerno may ganitong tawag dito na sistema, ano? Kasi hindi pa ang nagiging sistema na tawag diyan, yung parang nagiging sistema na ba at kultura ang itong corruption na yung iba tinatanggap na lang nila na sige na lang, wala mang itay mahimo, wala mang budagan isip ko saka wala yung mga candidate na makaposisyon sa gobyerno nga dili corrupt, no? Parang dawato na lang nato nga anak, inunan din ang kalakaran sa politika. Para sa iyo, ano ang posisyon mo dito? Kasi para sa akin, kahit na mahirap ito labanan, pero dapat kailangan pa rin natin pukawin ang natutulog na kaisipan ng mga mamamayan na hindi dapat natin tanggapin dahil pera ng bayan ito. Itong pera na, parang itong pera na ito na ginagasta nila na kahit saan-saan na lang, pinapakain nila at itinutulog nila sa mga magagandang hotel at yung mga tawag dito, yung mga lakad nila na cover ito ng gobyerno.
papayagan ba natin ito na talagang simple-simple lang nila na kukunin ito, ibubulsa, samantalang marami sa mga mamamayang Pilipino na kung saan ay isang butil ng etong palay ay pinag-aagawan ng ilang miyembro ng pamilya. Anong posisyon mo dito sa usapin ng korupsyon, Kagawad Renny Boy? Ito para sa akin, isang napakalaking challenge sa akin. Dahil unang-una, bago tayo pumunta doon sa issue, independent party ako. Yes. At first time kong pumasok sa politika. At maraming nagtatanong kung bakit ka pumasok sa politika. Yes. Ang politika ay madumi, ganito, ganyan. Yeah. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Dahil for almost 6 years or 7 years ko sa humanitarian aid. Galing ako NGO worker kasi ako. Nung pumasok ako, nag-decide ako sa politics. Sabi ko, iba ang NGO, iba ang politics. Dahil iba ang proseso ng humanitarian worker, iba din ang nasa LGU worker ka. So, ang napaka-challenge po dyan ay yung independent party ka na pumasok ka sa politika dahil wala kang pera. Yan nga ang unang challenge dyan. Dahil saan ka ngayon kukuha ng campaign fund mo para ipatakbuhin ng makinaryas mo para manalo ka sa kung anong posisyon na gusto mo. Para sa akin, ang stand ko lang ay tumakbo ako hindi para sa isang posisyon na gusto ko. Tumakbo ako dahil gusto ko rin maging inspirasyon ng mga ibang kabataan, ibang leader na kahit wala silang pera, kahit wala silang campaign fund, gusto nilang tumakbo sa pagka-mayor, gusto nilang tumakbo sa pagka-konsyal, o vice mayor, o anong posisyon na gusto nila. Pero wala silang tapang para harapin yung mga issue na nag-fence na pag wala kang pera, hindi ka pwedeng tumakbo. Pag wala kang makinaryas na ganito, hindi ka pwedeng tumakbo. At ako po, dahan-dahan natin binasak yun. Dahil gusto natin maging instrumento ng mga kabataan na yung mga taong naniniwala na mayroon pang mga taong matino o matitino na pwedeng pumasok sa politika. Tayo yun. Kaya nga, wala tayong pera, sinabihan tayo na wala tayong pera, bakit kayo tumakbo? Si Renny Boy, ba tumakbo? Walang pera. Wala na nga akong pera. Ipagmukha mo pa sa akin na wala akong pera. Kaya nga, ang challenge yan ay pag nagkagawad tayo, ibahin natin ang dahan-dahan natin ibahin ang pananaw ng mga tao na mayroon pa rin tao na hindi gano'n. Kasi kung sasabihin natin ay ang politics ay madumi, tapos ikaw, sasabayan mo na rin, wala ka nang pinagkaiba sa kanila. No? So, simulan mo sa sarili mo. Hindi mo pwedeng wala kang karapatang magdikta, wala kang karapatang maghusga sa mga taong nasa posisyon na kayo ay corrupt, kayo ay ganito, ganyan. Wala kang karapatang sabihan sila ng ganyan. Dahil sa sarili mo, sa katayuan mo, gusto mong sa sarili mo muna, ayusin mo muna ang sarili mo. Ayusin muna natin ang sarili natin. Pagpasok natin sa politika, ay meron tayong basihan. No? Merong pakunting puti dyan na pwedeng magre-replika sa lahat. No? Dahan-dahan natin linisin ng mga na tiningnan ng mga tao na nasa labas. No? Yun. In connection that issue, Kagawad Renny Boy, etong panghuli natin natanong ko sa iyo, marami sa mga tumatakbo ngayon sa kahit saang lugar o probinsya o sulok ng Pilipinas na may mga mataas na pinag-aralan, mataas na karanasan sa politika o anuman ang paglilingkod sa bayan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kailangan ba, ikaw, anong posisyon mo dito? Kailangan bang may malawak na karanasan at mataas na pinag-aralan ang tatakbo sa gobyerno o sa posisyon sa gobyerno? Para sa iyo, ano ang opinion mo dito? Para sa akin, depende yan sa posisyon na tatakbuhan mo. At depende yan sa magiging role mo as kung ikaw na ang nasa posisyon. Halimbawa, kung ikaw ay magsimula tayo sa municipal level. Kung ikaw ay sangguniang bayan, so ang karanasan mo, dapat kapado mo lahat ng nasa munisipyo. Lahat ng mga problema at mga posibleng solusyon. At nakapagtapos ka ng, kahit na hindi ka nakapagtapos at meron kang eksperyensya, meron kang puso, no?
Kasi kahit anong galing mo, pag wala kang puso sa pagtulong, useless yan. No? At very crucial, pagdating sa legislative body, dapat alam mo din ang mga laws dyan na pwede mong pandayin pag nasa loob ka na ng legislative bodies. Na kung anong pwedeng ordinansa, kasi you are representing your community. You are representing your tribe. You are representing in behalf of the people na pwedeng nagtiwala sa iyo. So ngayon, pag yung karanasan, ay dapat may karanasan ka talaga. May experience ka doon sa pagbanday ng mga batas. So sa akin, sa experience of for almost 14 years in community service, 11 years in na nagtatrabaho, at 7 years sa humanitarian aid, parang pwede na akong pang-konsehal. Pwede na akong sa municipal level, no? Pwede na. Pero pagdating naman sa provincial level at sa national level, parang iba rin kasi kailangan mong kasi you need to defend your people, no? Hindi mo dinepensahan lang dito ang isang pamilya. Kasi ang sinasabi dito, pangkalahatan eh. You need to defend your people and you need to know your rights. You need to know your position kung saan ka pwedeng puposisyon, no? So sa akin, nagdidepende sa yung karanasan mo sa posisyon ng tatakbuhan mo. In fairness mga karonda, sa ilang politiko na etong na-invite natin dito na nag-guest dito sa programang Boses ni Juan mga karonda, si Rene Boy pa lang ang nakasagot ng maayos at magandang sagot dito sa tanong natin na ang karanasan at etong may mataas na pinag-aralan, kailangan ba tumakbo sa posisyon. Mga karonda, bilang uling kumbaga ito ano ang nais mong mensahe sa lahat po ng mga taga Malungon, Sarangani Province at sa lahat po ng mga taga-pakinig ng Boses ni Juan bilang panghuli po nating discussion ngayon. Araw na to, medyo maigsi ang ating oras eh. Rene Boy, ano ang nais mong sabihin o mensahe sa mga mamamayan ng Malungon, Sarangani Province? Magandang umaga sa mga kababayan natin sa Malungon at sa buong probinsya ng Sarangani Province. Patuloy po tayong mag-ingat sa COVID-19 at patuloy po nating protektahan ang ating pamilya, ang ating mga sarili. Huwag po nating pabayaan ang ating mga sarili. No? Na pag lumabas tayo sa bahay, kailangan na tayo mag-face mask. At huwag muna natin pag-aawayan ng mga maliliit na bagay at huwag natin gawing komplikado ang mga hindi dapat gawing komplikado. At huwag natin gawing issue na hindi naman dapat pwedeng gawing issue. No, ang gawin lang natin, ang isipin lang natin ang ating pamilya kung paano natin mapasukan ang kaldero sa mesa, paano natin mapasukan ng bigas ang kaldero at maiahin sa kapagkainan ng ating pamilya. Yan ang una nating haharapin, hindi yung kung ano-ano. At maraming salamat sa iyong mga pakikinig at sa isang oportunidad na maimbitahan dito. Isang karangalan para sa aking mga katribo, sa bayan ng Malungon, few flafos, dikra, madyaw masulon sa mga karegan ko ng mga taga-polo o maayong buntag sa mga kaigsunan nako ng mga Cebuano, maayong agaman sa akong mga kaupdanan mga Ilonggo sa munisipyo. Ayan! Maraming salamat mga karonda ang ating bisita na si Rene Boy Tacyawan na kung saan ay mula sa sektor ng Lumad mga karonda. Isa rin pong karangalan dito sa Boses ni Juan ang marinig ang itong boses ng sektor ng Lumad. At lahat po ng mga sektor ay imbitado po mula sektor ng Lumad, Moro at taong simbahan, sektor ng manggagawa, magsasaka, kabataan at kababaihan. Lahat po, imbitado po kayo dito. Maaari po kayo makipag-ugnayan dito sa aming himpilan. Dito lamang po kami makikita sa Rojas Street. Nasa second floor po kami mga karonda. Lahat ng partido, independent na mga politician ay imbitado po kayo dito. Wala pong pinipili ang Boses ni Juan. At mga karonda, hanggang bukas po muli ang ating programang Boses ni Juan. Dito lamang po yan sa nag-iisang Radio Philippines Network, RPNWX 693. Gianna Las City, ingat mga karonda. Bye-bye. God bless. So, kamusta ang interview? Maganda po ang natin maganda. Kamusta ang guest mo ngayon? Parang bitin ha, parang nabitin kayo ha. Bitin. Dapat kasi dapat dapat mahaba-haba siya maraming pag-uusapan na
hindi natin napag-usapan, which is napaka-importanting pag-usapan sana, especially doon sa etong paano simulan o paano etong ipaglaban ng isang bagong mukha ng politika na sinasabi nating sinusulong na politika ng pagbabago, which is ang pagbabago na politika na sinasabi at isusulong ay dapat meron ding pagbabago doon sa kalagayan ng mamamayan ng taga-Manila. So far naman, contented ka naman, di ba? Oo naman, pero kulang talaga. Kulang sa Maraming tali. Okay lang ang sagot ng ating bisita dahil kumbaga napaka-broad, napakalawak ng ating, ng kanyang mga sagot. Hindi siya kumbaga hindi lang siya nag-stay doon sa isang question dahil mas pinalawak niya yung discussion about the question. But ang pinakaano doon is papaano siya, kumbaga papaano pa natin mas palawakin pa, which is yung pangkabuuan na issue na dapat na makita doon sa Lumad, hindi lamang sa isang tribo. Tama. So, Thank you. kayo naman. Pwede natin ipagpatuloy ang ating mga programa doon sa pag nasa konseho na tayo. Yan. We have